Second day here in Holy Child Review Center. Kahapon ang ating napag-usapan ay Introduction to Criminology. But this time we're going to talk about another type of topic, theories of crime, yung ating babanatan. Pero before I go to theories of crime, gusto ko muna paring balikan, hindi naman balikan, i-discuss itong Republic Act 11131. May hinandang 3 questions ang PRC regarding this. Malaking bagay yun kahit sabihin mo 3 questions lang, malaking bagay para yan 3 numero, 3 tamang sagot. Okay? Now, makinig pa rin mabuti. Ang title ng Republic Act 11131 is the Philippine Criminology Profession Act of 2018. It was signed by President Duterte on November 2018. That was how many years ago? Ilang taon nang nakakaraan? 7. Diba? 7 taon nang nakakaraan pare. Okay? Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Listen. Ang Republic Act 11131, it actually regulates the practice of criminology profession in the Philippines. Tagalog, ito yung batas na nagre-regulate. Pag sinabi na nagre-regulate, nagko-control ng pagpapractice ng criminology profession sa Pilipinas. Sir, paano ba ginagawa ang tinatawag nating regulation? Nangyayari ang regulation sa pamamagitan ng tinatawag natin pare na Criminologist Licensure Exam. Yan. Ibig sabihin, tanging mga pumasa lang sa board exam ang makakapag-practice ng criminology profession sa Philippines. Yes or no? Yes. In short mga sir at ma'am, hindi pala lahat ng criminology graduate ay maaaring maging criminologist. They cannot act as criminologist. Isa pang misconception. Ang alam ng maraming tao, kapag pulis ka, criminologist ka. Hindi. Iba yun. Dapat mauuna ang pagiging criminologist bago ang pagiging pulis. Pero may mga pagkakataon namang nauuna ang pagkapulis bago ang magiging criminologist. Kasi, tinan mo mabuti meron kasing other eligibility na pwedeng kunin for you to become a police officer. We have NAPOLCOM, di ba? Pwede pa rin naman Pansin mo, kahit hindi ka criminology ka, kahit hindi ka criminologist, hindi ka pasado ng board, basta pasado ka ng NAPOLCOM, proceed. Kaya yung iba, ang nangyayari, nagiging pulis muna, tapos habang pulis, nagpe-prepare for board. May mga ganon. Okay? Sige lang, madam. Makinig ka buti. Listen to me very carefully. Ang ginawa kapatid netong RA 11131, laging pakatatandaan tol, it repealed Republic Act 6506. Okay, repealed 6506 also code as the old criminology law. Wala na yan. Hindi na po nag-e-exist ang lumang batas na Republic Act 6506. Wala na yan. It is not existing anymore. Kumbaga sa relasyon nyo, tapos na. Wala na yan. Okay, matagal na yung batas na yan, pare. Ako ang huling-huling batch ng 6506, the last batch ng 6506 kapatid ay June 2022 board exam. Yes. At ang first batch, okay, ng Republic Act 11131 ay December 2022 CLE. Sir, bakit ganon? Bakit ang nangyari? Bakit nag-antay pa ng 4 na taon ng ating pong bansa bago ipatupad ang 11131? Pansin mo, ipinatupad yan pare, pinirmahan yan 2018. Pero ang unang batch ng 11131, December 2022. It is actually 4 years ang pagitan. Tama? Okay, 4 na taon nang inantay. Ganito kasi yan. Makinig ka sa akin pare mabuti Sa ilalim kasi ng 11131 at sa tulong kapatid ng Republic ng CMO, CHED Memorandum Order. CHED Memorandum Order number 5 series of 2018. Nagkaroon ng tinatawag na New BS Criminology Curriculum. Okay, curriculum. May mga nadagdag na bagong subject. Okay, ngayon, hindi mo pwedeng agad-agad itanong yung mga bagong subject sa parating na board exam. Example, pinatupad mo ng 2018 yung mga bagong subject, tapos itatanong mo kaagad sa board. Remember, yung mga magte-take ng board exam na yan, matagal lang nag-aral yan to, 2016 yan nagsimula, 2018, 2015. Tapos tatanungin mo sila ng mga subject na hindi naman nila inaral sa board exam. Kasi yung punto, kaya ang nangyari kapatid, ang mga sinakop lamang ng new curriculum ay yung mga first year na nag-enroll. Okay, it actually applied in first year enrollees. Okay, enrollees. Ayan, enrollees on 2018 school year. Okay, 2018. Ang nangyari kapatid, ang tanging mako-cover lang ng 11131 ay yung mga mag-e-enroll nung 2018 school year.
Ito pare yung dapat mong tandaan. Okay? Gagraduate pa lamang yung mga nag-enroll ng 2018 ng anong taon? Anong taon gagraduate yung mga nag-enroll ng 2018? Gagraduate yan pare ng 2022. Tama? Yes. Kaya sila lang yung dapat mag-take ng 11131. Magsisimula sa kanila. Hello? Are you with me? Naunawaan? Sir, bakit ganon? Bakit hindi kaagad in-apply ang batas ng paurong? Okay, remember, ang ating batas natin dapat ay prospective in nature. Hindi pwedeng ang batas ay pabalik ang aplikasyon. Kailangan paabante yan. Pansin mo, may mga new subjects sa board exam. May mga new subjects pare sa board examination. Example, bagong subject, theories of crime. Ito yung pag-uusapan natin mamaya. Ano pa? Nandito pare ang tinatawag nating Research 2. Wala kaming ganyan dati. Research 1 lang kami dati, Brad. Wala rin kaming dispute resolution sa aming lumang curriculum. Ako nung nagtatik ako ng board exam, walang ganyan. Okay? Ano pa? Sa CORAD, wala kaming therapeutic modalities. Wala kaming ganyan, boy. Dati ang aming CORAD, dalawa lang. Institutional tsaka non-institutional correction lang. Ano pa? Sa LEA, wala kaming crime mapping. Wala kaming ganyan, Brad. Sa LEA, wala kaming CFLM 1 at CFLM 2. Okay? Alam niyo CFLM? CFLM means character formation, yung leadership and decision making, tsaka yung nationalism at patriotism. Wala kaming ganyan, Brad. Ito pa isa, baka nikabuti. Sa CDI, wala kaming cybercrime investigation. Sa CLJ, wala kaming human rights education. Sa CDI, wala kaming special crime 2. Ang meron lang kami, special crime 1 lang. Yung tinatawag nating legal medicine. Ngayon kasi meron ng interrogation and interview simulation. Tama? Okay. Ito pa isa, wala kaming technical report writing 2. Okay. Meron lang kaming technical report writing 1. Ang dami, no? Ang daming mga bagong subject ngayon. Kung ako ay nagtapos ng pag-aaral noong 2017, okay, I graduated 2017. Example lang hindi ako yan Okay, 2017 gumraduate ka. Tapos 2018, okay, 2018 pare, nagkaroon ng curriculum, new curriculum. Tapos ilalabas ka agad sa board exam, itatanong ka agad sa board exam, yung mga bagong subject. Question, mahihirapan ka ba? Yes or no? Yes. Kaya hindi kagad ginamit ang 11131. Maliwanag, hindi kagad ginamit. Inantay mo nang gumraduate yung mga nag-enroll nung 2018, nung pinatupad, okay, yung 11131, nung pinirmahan. Nagtapos sila ng 2022. Kaya nung sila ay magtitake na sa December 2022, yan po ang nangyari. Sila ang first batch. Maliwanag, sila yung unang-unang humarap. Kasi sila yung unang-unang mga graduate ng 11131 law. Klaro? Naunawaan mga kapatid, sir. Sino po ba ang namamahala sa 11131? O, tinan mo ito ha. Ayan. Who is, makinig pa ng buti, the primary implementer, okay, of Republic Act 11131. Sino ba ang nagpapatupad ng mga provision ng Republic Act 11131? Who is the primary implementer of RA 11131? Ang isasagot mo pare, PRC. What is PRC? Ano yan? Philippine Red Cross? Diba yan ba yun? Okay. Ano bang ibig sabihin ng PRC? Professional, letter R. Regulation, letter C. Commission. Ayan, Professional Regulation Commission. Lahat ng board exam, hawak nila. Why? Hindi lang criminology ang may board. Yes or no? Hindi lang. Sige nga, bigyan niyo pa ako ng ibang courses. Bigyan mo pa ako ng ibang courses na may board exam. Ay, ha? Ayan, ano? Education. Ayan, let ang tawag, pare. Ano pa? Ano pa? Ha? Agriculture. Nursing. Diba? Ano pa? Okay, medtech. Medicine. Dentistry. Ayan, engineering. Ayan, kasama rin yan. Ano pa? Yung sa pera. Accountancy. Diba? Ano ba? Teachers. Ano ba? Mga midwifery. Okay, pharma, nandyan din. Radtech yata, meron yata Radtech, yung mga nagre-radiologic technology. Ano ba? PT, physical therapy. Chemist, meron din pare. Okay, plumber, meron din. Electrician, meron din. Okay, ang problema, sa sobrang dami ng profession, hindi kakayanin ng PRC yan mag-isa. Ang nga pala hindi lahat ng courses under ng PRC. Yung iba may exam, pero hindi under ng PRC. Number 1, hindi sakop ng PRC ang mga maritime courses. Alam mo, maritime, yung mga seaman, under sila ng marina. Okay? Ito pa isa, hindi sakop kapatid
okay, makinig mabuti ng PRC, ang mga tinatawag na hard skills. Okay, kagaya pare ko ng baking and pastry, security, ano ba ba, cookery, okay, ano ba ba, nandyan pare yung tinatawag na massage, driving, hawak sila ng TESDA. Okay, ito pa isa, ang law, ang mga abogado, hindi sila hawak ng PRC. Ang mga abogado, hawak sila ng Supreme Court. Supreme Court kapatid ang naglalabas ng bar exam. Hindi sila board exam. Ngayon, hinati-hati pare ang ating pong mga professions, okay, o what we call these courses into what we call PRBs. PRBs. Sir, ano yung PRBs na yan? It pertains to Professional Regulatory Boards. Ayan. At ang pag-uusapan natin ay Professional Regulatory Board for Criminology. Okay? Professional Regulatory Board for Criminology o tinatawag na PRB-CRIM. Okay? Sir, sino-sino ba yan? Unang-una, by the way, they administer the criminologist licensure exam. Sila ang gumagawa ng tanong for the board exam. Sila. Ang tawag pare ay PRB. Anong ibig sabihin ng PRB? Professional Regulatory Board. Okay, sino-sino ba yan, sir, ang bumubuo dyan? Ito pare, si chairman, walang iba kundi si Attorney Ramil Gabao. Pamilyar? Yan. Isa pa, nandito pare ko yung 4 na members. Yes, tama rinig mo, 4 ang membro nila. Nandito si Dr. Warren Corpus. Okay, Dr. Warren Corpus. Nandito rin pare ang isa pa. Okay, si Dr. Lani Palmones. Okay, yan. Hindi mawawala pare sa ating listahan pare ang 2 pang bakante. Yung 2 paring natitira ay currently vacant. Namatay kasi pare yung 2 miyembro nito at a few years ago. Si Dr. Ruben Santa Teresa at si Dr. George Fernandez. Wala pang nag-a-apply until now. Ako plano ko maging ganyan eh. I'm planning to become like this. Medyo bata pa naman ako, siguro pang edad ko mga 40. Gusto kong maging bahagi nito, tol. Gusto kong gumawa ng tanong sa board eh. Kaya huwag nyo nang antayin ha. Huwag nyo nang antayin maging member ako ng board exam. Sisirain ko talaga buhay nyo. Promise, sisirain ko talaga buhay nyo pare. Unang tanong pa lang, susuka ka na ng dugo. Diba? Unang tanong, question number 1. What is the last word, okay, of Rizal? Ito kapatid ay itatanong ko sa CFLM sa Leia. Letter A. Letter B. Diba po, tsaka na mahirap to lang, no? Letter C. Agay. Letter C. Pak. Shit. Di ba po, tsaka na mahirap to lang, no? Ay, mahirapan ka pare. Aray. Okay. Siyempre, tanggalin mo na si Agay. Tagalog pare ko itong si ano yan, no? Ano kaya ang tamang sagot pare? Di ba mahirap unang tanong pa lang, talagang sasakit talaga udo mo eh. Ito pa isang tanong. Okay, question number 2. What is, ayan, tinan mo pare ha, letter A, growth. Okay, ayan, letter B, pipe. Okay, letter C, sugar cane. Or letter D, loan interest. Yan, tinan mo pare ha, kaya putang hirap no? Technical report writing yan. Di ba? Mahihirapan ka tol. No, pangatlong tanong pare, kukupaling ulit kita Brad. Okay, ayan, what is orange? Okay, ayan. Letter A, fruit. Letter B, color. Letter C, both A and B. Okay, both A and B. Or letter C, none of the above. None, hindi wala. Mas maganda, all of the above. Diba? Pucha ka ng tanong yan. Diba? Imagine mo kaya, huwag nyo na akong antayin, Brad. Huwag nyo na akong antayin gumawa ng tanong sa board. Talagang kukupalin talaga kita. Pero joke lang. Hindi ako gagawa ng ganyan tanong. Pero mali mo naman, di ba? Sir, ano po ba ang qualification? Kung nais kong maging member pa rin ng PRB, okay? Ano ang qualification? Ano ba ang hinahanap nila? Kasi may bakanting 2 eh. Nga pala ha, 3 taon po ang kanilang term of service. Okay? Yan, ang kanilang term of service ay 3 years. Renewable po yan. Pag sinabi nating renewable, pwedeng mag-renew ng ma-renew. Okay, 3 years renewable yung kapatid. Appointed by the President. Yeah, huwag kalimutan ha, ang nag-a-appoint sa kanila, walang iba kundi ang Pangulo. Okay, huwag kakalimutan. Ngayon, listen to me very carefully. Pag-usapan natin ang kanilang kwalifikasyon. Unang-unang qualification, you must be a Filipino citizen. Ayan, pasok naman ako. Pinoy naman ako, brad eh. Okay, mukha lang akong Vietnamese. Na, makinig kabuti. Let's talk about number 2. Dapat ikaw ay art cream.
Pasado naman ako ng board. Lisensyado naman ako, Brad. Pasok na. You must be a practicing ARCRIM for at least 10 years. Ibig sabihin, kung gusto mo maging bahagi ng PRB, kailangan 10 taong ka ng ARCRIM practicing. Pag sinabing practicing, yung trabahong ginagawa mo pare ay konektado sa pagiging ARCRIM mo. Maliwanag? Hindi po pwede pare na, for example, ARCRIM ka. Ang problema, 10 taong ka ng housewife. Is that practicing ARCRIM? Hindi. Yung trabaho mo, hindi naman konektado sa pagiging ARCRIM eh. Do you understand? Sir, ako po ay ARCRIM, pero ang ginawa ko po, ako po ay nagkatrabaho bilang call center agent. Am I practicing my profession? Hindi. Bakit? Hindi naman konektado sa pagiging ARCRIM ang pagiging call center mo. Maliwanag? Sir, ako po ay ARCRIM, top notcher number 1. Pero ako po ay delivery rider ng Food Panda. May Food Panda dito? Pero meron ditong Food Panda tsaka Lalamove, mga ganun-ganun ano. Walang Lalamove dito. Angkas, wala. Grab, meron ditong Grab. Meron, wala. May Grab dito, meron ng Grab. Food Panda meron. Meron siguro, ayan. Hindi ka practicing ARCRIM kasi yung profession mo, yung career na meron ka, hindi tugma sa profession mo. Okay? You must be at least have 2 years of teaching experience. Ibig sabihin, pare, at least man lang, 2 taong ka na nagtuturo. Ako, 12 years na ako nagtuturo, pare. Siguro naman pasok na ako dyan, di ba? 12 taon na akong ARCRIM, 12 taon na rin ako nagtuturo, pare. Okay, na makinig mabuti. Let's talk about number 5. Aside from this, you must have a PhD in criminology. O, tapos naman na ako nito, kaya okay na. Okay? Now, or a lawyer. Ay, hindi naman ako abogado. Abogado lang ako, brad eh. Okay? Ayan, hindi ako abogado eh. No, PhD in criminology, pwede pa. Now, number 6, you must be a person of good moral character. Siguro naman, wala naman akong kaso eh. Okay? Character. Yan. Isa pa, not convicted of any crime against moral turpitude. Malinis dapat ang iyong criminal record. Okay? Yan. Number 8, ito yung medyo, siguro pinakamagaan. You must be a member of PCAP. Sir, ano yung PCAP? PCAP pertains to Professional Criminologists, okay, Association of the Philippines. Yan, of the Philippines. Ang tawag pare ay PCAP. Yan, PCAP, Professional Criminologists Association of the Philippines, also called as PCAP. Ngayon, makinig ka sa akin mabuti. Number 9. Ito yung pinakamabigat. Hindi ako pwede. Okay? Lahat yan kapatid, meron ako. From number 1 to number 8, meron ako niyan. Pero meron akong problema sa number 9. Hindi ka pala pwedeng maging part ng PRB if you are a dean. Okay? Not a dean of a school. Hindi naman ako dean. Tapos naman na, nag-resign na ako tol eh. Okay? You must not be a professor sa isang school. Okay? Hindi rin ako professor sa isang eskwelahan. Wala na, hindi na ako nagtuturo sa college. You must not be a lecturer. Ayan pare, problema. Diba? Okay, I'm a lecturer in a review center and not an owner, okay, owner of a review center. Ay, hindi pa pwede. Meron akong review center sa Bulacan, di ba? Kaya hindi uubra. Nagiging yung punto? Kasi pare may presumption of bias. Iniiwasan natin kapatid na, alam mo na, okay, para magmakorap ang PRC. Imagine mo, tol, kung ako ay dean, tapos ako rin ang gagawa ng tanong sa board, malamang lahat ng aking mga estudyanteng gagraduate, papasa. Tama? Lahat papasa, brad. Okay, you must not be a professor. Lahat ng ituturo ko sa inyo, eksaktong lalabas sa board. Hindi na ako mag-lecture ng topic by topic, diretso question ka agad, di ba? Diretso tanong, oh, ito yung lalabas sa number 1, ha? Number 2. Ang tatandaan nyo na lang, huwag na yung topic, tandaan mo lang yung pagkasunod-sunod ng mga answer. AAC, BBAA, DDC, CDEAAC, BE. Putsa ka na yun lang, tandaan mo, letter na lang. Di ba parang ang pangit tingnan, ano? Yan ang ating tinatawag pare na PRB. Maliwanag, nakakasabay ngayon. Pag-usapan naman natin pare, ano ba ang qualification to take the board exam? Okay? Ayan, ano ba ang qualification if you want to take the board? Question, kayo ba qualified na ba kayo mag-take ng board? Yes or no? Sagutin nyo lang. Kayo ba, pwede na ba kayo mag-take ng board exam sa kalagayan na meron ka? Okay? Pwede ka na bang mag-take ng board? Isa-isayin natin. Number 1, you must be a Filipino citizen. Ayan, Pinoy ka naman siguro.
Tama. Sir, ano ang proof na ako ay Pinoy? Okay, ang pruweba na ikaw ay Pinoy, PSA, birth certificate. Diba? Ayan, makikita mo dyan pare ang nationality. Am I correct? Yes, makikita mo dyan pare. Malalaman mo naman Pilipino ka kapag ang nanay at tatay mo Pinoy. O kaya isa sa mga magulang mo Pinoy. Okay? Sir, you must be what? At tinan mo tula, maaari din palang mag-take ng board exam ang isang alien. Pag sinabing alien pare, foreigner. Tandaan nyo sa batas ha, pag nakakabasa kayo ng salitang alien, alien means a foreign national, a foreign individual. Hello, nandiyan ka ba ba? Nakikinig. Now, ang kailangan lang, ikaw foreigner, kung gusto mo mag-take ng criminology board exam sa Pilipinas, kailangan may tinatawag na foreign reciprocity. Ang ibig sabihin nun pare, kailangan, makinig ka sa akin pare mabuti, listen to me very carefully, yung bansang Pilipinas, papayagan kang mag-take ng board exam sa Pinas, dapat yung bansang pinanggalingan mo, payagan mo rin ng mga Pilipinong mag-take ng board. Palitan ba? At isa pa, dapat yung qualification pare ni Kano at yung qualification ni Pilipino ay pareho. Example, kung may senior high sa Pilipinas, dapat may senior high din sa lugar mo. Kailangan kung 4 years ang criminology sa Pilipinas, 4 years din ang criminology mo. Kasi unfair kung sa Pilipinas, 4 years ang criminology, tapos ikaw, 2 years lang ang criminology mo sa ibang bansa. Bawal yun. Maliwanag. Kailangan pare patas kasi kawawa Pilipino. Para bang ang punto, mas madaling mag-take ng board exam yung mga foreigner. As ang Pilipino, kailangan 4 years, hindi uubra. Klaro, naunawaan mga sir at ma'am. Next, makinig kabuti. You must be, makinig kabuti ha, listen to me very carefully. You must be what we call a graduate of BS Criminology. Okay? In a CHED, okay, accredited school. Okay? At tinan mo pare ha, dapat ikaw daw ay nagtapos ng BS Criminology sa isang eskwelahang rehistrado ng Commission on Higher Education. Sir, ano ang proof? Ano sir ang proof ko na ako'y graduate ng BS Crim? Unang-una pare, diploma. Meron na? May diploma na kayo? Wala pa? Wala pa? Wala pa? Meron na? Meron na? Wala pa? Meron na? Nabigyan na ba diploma nyo? Yes. Okay. TOR. Meron na? Meron pa? Okay. Request din pag may time ha. At ang pinaka-importante pare ay CAV. Sir, ano yung CAV? It pertains to what we call certification, confirmation. Okay, confirmation. Okay, makinig pare mabuti. Ayan. Authentication. Ayan, and verification by CHED. Ang tawag dyan pare, CAV. Ito po pare ko ay nire-request pare sa CHED mismo. Pero kung ikaw ay graduate ng isang state university, sino mga graduate ng state university dito? Alam ko hindi na nilalabas yung CAV na yan eh. Kasi galing naman kayo mismo sa gobyerno. Diba? Usually yung mga nangihingi ng CAV, yung galing sa private school. Sinong private school ang pinanggalingan dito? Private school. Anong school? Anong school yung private school dito? Anong school kayo, madam? Ha? Anong pangalan? SMIT? SM? Ano yung sabihin nun? Ha? Smith? Ano yung sabihin ng Smith? Southern Mindanao Institute of Technology. Okay. Makinig kabuti. Listen. Number 4, you must not be convicted of any crime. O sa mga tropa natin dito, layo-layo muna kayo sa away ha. Kailangan malinis ang iyong tinatawag na NBI clearance. Meron na? Nakapag-request na kayo ng NBI clearance? Nakapanakuha na kayo? Goods. At kailangan din ng RTC clearance. Kailangan malinis ang iyong RTC clearance. Okay, ngayon pa lang pare, pag wala kayong review, pag wala kayong pasok, try nyo pare mag-request. Punta na kayo sa mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Eto pa isa, you must be a person with good moral character. Dapat mabuti ang iyong reputasyon. Sir, ano ang proof ko? Ano ang proof ko na mabait ako, sir? Okay, unang-una, you must have a GMC. O sinabing GMC, Good Moral Certificate. Diba? Good Moral Certificate mula kanino? Sa school. Ang dapat pumipirma pare ay dean. Dean ng inyong eskwelahan. Si Doc Mulata ba din doon? Dean siya. Ano bang trabaho ni Doc Mulato? Bro. Saan connected si Doc Mulato na school? Oh. Hindi siya nagtuturo sa college. Bale, wala siyang pinagtuturuan kolehiyo.
Wala. Okay. Na makinig mabuti. GMC for school. Dapat ang pumirma ay din ninyo. Okay. At ang pinakamahalaga sa lahat ay GMC from the barangay. Konting ingat ha. Magkaiba ang barangay clearance sa barangay good moral. Tandaan ha. Pag inisyuhan ka pa rin ng barangay good moral, ay putya, mali yan. Ay ng barangay clearance, mali yan. Kailangan nakalagay mismo sa title, good moral certificate. Pirmado pa rin ng barangay. Hindi ng kagawad ha, hindi ng SK chairman. Kailangan barangay chairman, barangay kapitan. Okay, yan. Klaro? Naunawaan mga kapatid? Okay, yan yung mga requirement pare. Ang nga pala, for married, para sa mga kasal, married women, para lang sa mga kasal na babae ha. May mga kasal na po ba dito babae? May mga EA po ba tayo pare kayo dito brother na kasal na? O para sa mga kasal, ang kailangan lang naman ay marriage certificate. Certification mula sa PSA na kasal ka. Okay? Anong ibig sabihin nun, tol? Ginagamit lang naman yung marriage certificate ng babae kapag gusto nung babae na gamitin yung apelido ng kanyang asawa doon sa mismong lisensya. Maliwanag? Okay, gusto mo, example, sawa ka na sa apelido mo, di ba? Proud na proud kang gamitin ng apelido ni husband, di ba? Pakita ka lang ng marriage certificate. Sa mga lalaki, kung kasal na kayo, hindi kailangan ng marriage certificate. Bakit? Hindi naman babaguhin ang pangalan mo eh. Wala namang magbabago sa apelido mo. Tama? Naunawahan mga kapatid. Next, makinig pa rin mabuti. Let's talk about number 7. Yung mga nakakalimang baksak na, failed 5 times or more, yung mga nakakalimang baksak na sa board exam o higit pa, makinig mabuti, either tuloy-tuloy o sunod-sunod na pagbaksak, hindi ka na pwedeng mag-take ng pang-anim agad-agad. Kung gusto mong mag-take ng board exam ng pang-6th time, pang-anim na beses pare, you have to finish your refresher course. Tandaan na, ang refresher course pare ay mandatoring 2 semester or 1 year yan. Ibig sabihin, babalik ka sa eskwelahan na nag-o-offer ng refresher course and you have to take the refresher course pare in 2 semesters. Kaya ang masaklap kapatid, listen to me very carefully, madedelay ka ng 1 taon. Madedelay ka ng 1 taon. Kasama pa yung mga panahong bumabaksak ka. Remember, ang board exam natin pare twice a year lang. It's every August and every February lang. Maliwanag? Kaya pag bumaksak ka pa rin ng Feb, take ka ng August. Pag bumagsak ka ng August, take ka ng Feb. Next year na yon. Okay, alam mo, mura lang ang board exam. Board exam is only 900 pesos only. 900 pesos only. Murang-mura lang pare ang board exam ninyo. 900 lang. Kayang-kaya nyo paring bayaran. But the most expensive thing na hindi mo mabibili ng kahit anong pera ay oras. Panahon. Pag bumaksak ka ngayon pare, next year ka ulit makakapag-take. Di ba? Matagal ang aantayin mo. Kaya gusto ko sana sa mga first taker dito. Taas mga kamay mo. Taas mga kamay mo sa mga first taker dito. First take. Ayun, lahat pala kayo first taker. Kung meron man retaker dito, first taker man halos lahat, promise yourself that this will be your last board exam. Amen? Huwag ka nang babalik pare. Huwag ka nang bumalik. Sayang pare yan eh. Ipangako mo na ito na yung huli mong board exam. Huwag ka na pare magre-review ulit. Huwag ka na magte-take ulit kasi papasa ka na this coming February. Tama? Tama. Papasa ka, papasa tayo, papasa kayong lahat. Okay? Hindi nga lang sabay-sabay. Intindihan? Yun ang medyo makatotohanan pare. Hindi ko kayo pa-plastikin ha. Lahat kayo papasa. Hindi lang sabay-sabay. Bakit ka? Ayun, may mga nawawalang kaluluwa. Napansin mo? Na may mga klase kayong mga nawawalang kaluluwa. Iba-iba kayo ng effort na nilalabas eh. Totoo yun. Patas ang Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon ng katarungan. Totoo yun pare. Just yan. Sobrang just ng ating pong Panginoon pare. Ibibigay sa iyo ng Diyos kung anong nararapat ibigay sa iyo. Am I correct? Yes. Sabi nga pare ko yung mga Muslim may tinatawag na qadar. Is that correct? Sa mga Muslim, tama ba yung term ko? Qadar? Pag sinabing qadar, para bang it's what we call destiny mo na yan eh. Nakasulat na yan eh. Di ba? Okay. Totoo yung patos yun. Pero hindi ibig sabihin, ito pare, may maling pananaw yung ibang Muslim to na nakausap ko eh. Mga tamad. Ang ginagawa pare, although may qadar, wala nang ginagawa kundi tumambay. Sabi ko, Brad, hindi ibig sabihin na may qadar ka na, automatic wala ka nang gagawin. Hindi. Ikaw pa rin ang guguhit ng tadhana mo. Maliwanag, ikaw pa rin pare ang gagawa, Brad. Nandyan pare yung Diyos. Oo, alam na ng Diyos yung mangyayari. Pero walang mangyayari pare kung di ka rin mangkikilos. Hindi maluluto ang itlog kung hindi mo ilalaga. Tama? Okay? Hindi maluluto pare yung pansit canton mo kung hindi mo iluluto. Okay? Normal yun pare. Walang mabubuntis kung walang bebembang. Lahat pare nasa galaw yun tol eh. Maliwanag? Makinig pare mabuti. Listen to me very carefully. Pag-usapan natin pare ang tinatawag nating board rating. Okay? Let's talk about section 17.
Okay, let's talk about Section 17 of Republic Act 11131. Tingnan mo ha, ito ang pinaka-sensitive na topic sa lahat. Listen to me very carefully. Pahingan mabuti. Listen. Gusto nating lahat maging art cream. Yes or no? Tama po ba? Taas mga kamay mo kung gusto mo maging art cream ngayong taon. You know na makinig mabuti. Listen to me carefully. Yun nga lang, if you want to become a registered criminologist, kailangan mo pa rin maipasa ang dalawang rule. Una, rule number one, check. Ang sabi ng batas, you have to get a general weighted average. Weighted average, makinig ka sa akin pa rin mabuti. Weighted average, okay, average of at least, tandaan na at least 75.0%. Tandaan mo ha, kung gusto mo maging art cream, kailangan makakuha ka ng GWA. Anong GWA? General Weighted Average. Ilan? At least 75. May estudyante ako pare, sumama ang loob niya. Ang kanyang score ay 74.98%. Failed ang kanyang board exam. Sir, bakit failed? Pwede namang i-round off ha? Oo, pwede. Kung pwede. Ang problema sa board exam, hindi nag-round off ang PRC. Kaya pag hindi umabot ng 75% ang iyong average, baksak ka talaga. In short, magsisimula ang listahan ng mga pasado sa 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, etc. Hindi ko nag-round off pare ang PRC. Kaya kahit ang iyong score pa ay 74.99, kahit umabot pa sa kabilang barangay yung haba ng 9 mo, baksak ka pa rin talaga. Okay? Maliwanag, hindi po yan pare papasa. Kaya huwag niyo pare na masyadong basic in yung board exam. Huwag masyadong i-downplay, seryosohin mo ang board. Ang board exam tol, mas maraming bumabaksak kaysa pumapasa. Tama? Mahirap ang board exam tol. Okay? Hindi siya ganun kadali. Ngayon, makinig ka sa akin mabuti. Sir, sapat na po bang meron akong 75 na average? Hindi. Okay nga pala, pakita ko lang sa inyo tol. Hindi naman sa nagmamayabang tol. Okay? Let me show you. Okay, yung aking pong score nung ako po ay nag-take ng board exam. Okay? Medyo mahirap yung board exam namin kasi hindi pa uso pare yung hindi pa uso yung tinatawag na TOS. Alam mo yun? Yung Table of Specifications. Hindi pa uso noong time na yun, kaya aaralin mo talaga siya. Okay? Aaralin mo talaga siya pare from the beginning. Lahat ng pwedeng aralin mo na. Okay? Ganun pare katindi ang board exam nung time namin. Ayun, nakamakinig ka buti. Bagal naman ang PC. Palitin na talaga itong laptop na ito eh. Panahon pa yata ni Marcos ito eh. Ayan. By the way, this is the provisions of RA 11131. Wait lang, hahanapin ko lang kapatid yung aking pong grades nung ako'y nag-take ng board exam. Ayan. Ay, ito. Okay, this is my general weighted average when I take the board exam. When I took the board exam way back 2014. Okay, kita ba? Ayan. Okay, ito yung mga subject pa rin ng board. We have criminal law, okay, 89, LEA 89, CDI 88, ang forensic science ko ay 92, ang core ad ko ay 89, at ang criminology ko ay 90. May average is 89.6. Okay, mas mataas yan sa mas mataas pare ko yung mga average ngayon ng mga top notcher. Kung nakita mo yung nag-top noong nakaraan pare puta 92 ang kanyang grade pare, napakatataas tol. Kasi madali na ngayon i-predict ang board exam eh, di ba? Meron na kayong TOS, nakalista na yung mga topic na lalabas sa board. Sa amin wala eh. Okay, kaya medyo mahirap-hirap. Sir, paano ba kino-compute ang grade na yan? Okay, makinig ka sa akin pare mabuti, listen. Meron pang isang rule na gusto ko pare ko na inyong maintindihan. Ito yung madalas nakakaligtaan ng maraming estudyante. Kaya nalulungkot sila bakit daw sila baksak. Kasi hindi mo binasa ang Rule 2. Ang sabi sa Rule 2, no score in any subject less than 60%. Tagalog, walang score sa anumang subject na bababa ng 60. So ipinagbabawal na makakuha ka ng 59, 58, 57, 56, and so on. Ipinagbabawal kapatid na magkaroon ka ng mga scores na ganyan. Maliwanag? Okay, bawal makakuha ng ganyang mga klase ng score. Okay? Hindi uubra yan. Ngayon, gawa tayo ng isang hypothetical example. Gawa tayo pa rin ng isang example para mas maintindihan natin ng mga bagay-bagay. Listen to me very carefully. How many areas do we have?
Ilan ang area pa rin ng board? Okay, gawa tayo pa rin ng sample computation ha. Gawa tayo pa rin ng sample computation para mag-gets nyo kung paano ba ginagawa ng PRC ang pagko-compute nyo. How many areas do we have? 6. We have CLJ. Okay, CLJ, Criminal Law and Jurisprudence. LEA. Ang tawag dyan, day 1. Sa umaga, CLJ. Sa hapon, LEA. Second day, CDI. Sa hapon, Forensic Science. Okay, second day yan. Pangatlong araw, kapatid, Criminology, CorAd. Okay, yan ang ating pong 6 na area. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Gusto ko sana pare tanongin ka ha, kung naaalala mo pa yung inyong orientation dito sa Holy Child, kung nag-orientation kayo dito? Okay, yes. Ilang percent ng CLJ? Anyone? 20%, 0.20. Okay, 0.20 kapag decimal number. Ang LEA, 15%. Ang CDI, 20% pare, mabigat yan eh. Ang forensic ilang percent? 15% lang. Ang criminology, 20%. At ang Quran ilang percent lang? 10%. Magaan lang pare ang Quran mga sere. Ngayon tatanungin naman kita, ilang score kaya ang makukuha mo out of 100? Malay mo lang naman, tansyahan lang pare. Ano? Okay, magbigay ka lang sa akin ng isang humble na score. Malay mo, nakikinig ang Panginoon, bigyan ka pa rin ng score na yan. Ano? Tropa, CLJ. 62. Grabe naman, napaka-humble mo naman. Okay, 62. Okay, Brad. 75. Ayan, pasang awa, di ba? Ano pare, madam? 70? 70, sakto, 70. Mukhang delikado tong score na binibigay nyo sa akin, ha? Ano? Forensic. Brad? 80. Forensic. Okay, Criminology, madam? 78. Okay, CorAd. Nakilang, ano? 100. Ano? 90. Okay. Yan. Sa tingin nyo, papasa kaya ito o babasa? O babaksak? Papasa o babaksak? Check natin ha. Check natin kung papasa o babaksak ha. Pakilabas ang inyong mga calculators. Pakiclick ang inyong mga cellphones pare. Pakilabas ang inyong cellphone. Tulungan nyo ako mag-compute ha. Huwag kang tatamaring mag-compute kasi ikaw ang mismo pare magko-compute nito tol. Okay. Gusto kong matuto ka by yourself. Now, makinig ka buti. Listen. Paki-multiply. 0.20 times 62. Mga 12 point something yan. 12.4, something like that. Tama? Okay, 12.4. Okay, next. 0.15 times 75. Mga 11 point something yan siguro. 11.25. 11.25. Okay, ito. 0.20 times 70. Mga 13 or 14. 14. Okay? Ayan, 0.15 times 80. Ilan? Ilan? 0.15 times 8? Times 80? Ilan? 12, saktong 12. Na baka nikabuti. 0.20 times 78, mga 15 point something yan. 15.6. Okay, 15.6. Okay, and this will be, I guess, 9. Okay, tama? Okay, now, ang gusto kong gawin mo pare, dahil nakuha na natin yung mga product, 12.4, 11.25, 14, 12, 15.6, tapos 9, gusto ko sanang i-add mo lahat sila. Okay, lahat ng mga nakuha natin pare na scores, lahat ng nakuha natin paring product, all you have to do is to add them. Paki-add mo lang lahat pare sila. Lalabas ka pa ang yung tinatawag na GWA. Anong GWA? General Weighted Average. Ilan? Ilan? 70? 4.25. Ano kaya ang magiging remarks pare? Ano magiging remarks? Failed. Baksak ka. Bakit? Kasi hindi umabot pa rin ng 75 ang iyong average. That's the general rule. Kaya pansin mo, no, ang gaganda ng mga score mo, 62, 75, 80, 70, 80. Kaya sinasabi ko sa inyo, pare, okay, intindihan nyo? Hindi pwedeng mababaw mangarap sa PRC board. Hindi pwedeng mababaw ka lang mangarap sa boarding exam nyo. Aim for the highest. Mataas dapat. Hindi pwede dito yung salita na okay lang basta makapasa, okay lang yung 75, okay lang yung mababa. Hindi pare, putang ina, itaasan mo na standards mo. Okay? Mangangarap ka rin naman eh. Mangangarap ka rin naman. Misa ka lang na mamagadik ng board. Taasan mo na standards mo. Taasan mo na gusto mo ma-achieve. Okay? Now, palitan natin ang ating scenario. Check nga natin pare. Subukan natin gumawa ng isang, example na papasa. Okay? Taasan natin ng konti ha. Taasan natin pare ko ng konti tol. Okay, let's try to raise some standard. Taas natin ng konti. Masyado kayong humble eh. Maliban sa 90 ha.
Masyado kayong humble, tol, di ba? Nakatasan natin ng konti. Okay, let's try to increase your scores. Okay, ayan. CLJ, madam, mga makakailang ka? CLJ. 82. Ayan, tumataas na. Madam. Okay, Leia. 86. 86. Tropa. 85. 85. Okay, ayan, 85. Forensic, madam. 89. Taas na po. Tsaka na, pantap notcher yung score nyo, Madam. 90. Okay, Corad. Madam. 85. Alam mo, by just looking at this score, mukhang papasa naman, di ba? Walang mukhang papasa naman, tol. Ang average mo nasa 80 plus siguro yung average. Tulungan nyo ako, pare. Paki-compute. Come on. 0.20 times 82. Okay, point din. Mga 16.4 siguro yan. Check mo nga. Tama, 16.4. Okay, 0.15 times 86. 12.9. Ayan, 12.9. Okay, 0.20 times 85. 17. Check nyo nga kung tama ako. Tama, 17. Mahina ako sa math eh. 0.15 times 89. Mga 13 plus yan. Ilan yan? 13.35. Okay, this will be, I guess, 18. Tama? Check nyo nga kung tama ako ng computation. 0.20 times 90. 18 na no? 18. And this will be, I guess, 8.5. 8.5. Now, the same procedure. Paki-add lahat ng ating nakuwang scores. Paki-add lahat, pare. 16.4 plus 12.9 plus 17 plus 13.35 plus 18 plus 8.5. What will be your average? Add mo lang lahat. Sagot? 86 point. Ilan? Sakto? 86.50? 15. 1.5. Okay, 86.15%. Okay, pass or fail? Pass. Check natin, sir, bakit siya papasa? Ano ang dahilan ba't siya pasado? Unang-una, tingnan mo yung GWA. Ang kanyang GWA ay 86.15. Sa ating rule kanina, ang kailangan mo lang na average is what? 75, okay na yan. Pero pare, check natin yung pangalawang rule. Ang sabi sa pangalawang rule, bawal magkaroon ng anumang score na bababa ng 60. Kung papansinin mo pare, lahat ng aking mga score dito, line of 8 at line of 9. Di ba? Line of 8 at wala nga akong line of 7 eh. Line of 5 pa kaya. Di ba? Bawal magkaroon ng 59, 58, kaya pare, pasado ka. I-print mo na yung tarpaulin mo, Brad. Di ba? Gumawa ka na ng long message. Hey now, this is what dreams are made of. Diba? Pucha ka mga ganyan to. Diba? Kung mapapansin mo pare na yan talaga ang pinakaparaan for you to pass the your exam. Okay? So, kailangan pare medyo taasan nyo ang inyong mga pangarap. No, huwag masyadong mag-rely sa masyadong mababa pare ko yung mangarap. Okay? Papasa ka pare kasi mataas ang pangarap mo. Pero syempre, ang mataas na pangarap ay may katumbas na mataas din pare ko yung na effort. Hindi pwedeng taas mo mangarap, ang baba ng galaw mo. Diba? Hindi po pwede yan, tol. Ngayon, meron akong estudyante nung nakaraan naghihimotok. Okay? At tinan mo ha, listen. Ang galing niya, tol. Ang kanyang CLJ pare ay 91. Ang kanyang Leia kapatid ay 94. Ang kanyang CDA pare ay 87. Ang kanyang forensic, ayun, laglag. Nakakuha siya ng 58. Okay? Ang kanyang criminology, nakakuha siya ng 85. At ang CORAD niya pare, putang ina, nananapak, 96 ang kanyang correctional administration. Okay? Tinan mo ha, tulungan niyo ako mag-compute. Come on. Okay, 0.20 times 91. What's the answer? Sagot. 0.20 times 91, 18.2. Check nyo nga kung tama ako. Tama? 18.2. Uy, did I get correct? Tama? Okay, this one. 0.15 times 94. Huwag kayong tama rin ha, kasi paglabas ng result, magko-compute ka rin eh. Baka kung kailan lumabas yung result mo, tsaka ka magtatanong, sir, ba't ganito yung grade ko? Tangina ka. Di ba? Tinuturuan kita mag-compute ngayon eh. Tapos pag di mo ginawa, dato paglabas ng result, magtataka ka. Di ba? Ba't kaya ako bagsak, sir? Ngayon pa lang, para maiwasan na natin yung pagbagsak mo. Maliwanag? Kasi ang preparation na ginagawa natin, pare, ay for your board exam. Am I correct? Ngayon pa lang, iset na natin yung ating mindset na ito dapat ang makuha kong score. Ito dapat ang makuha ko paring score. Okay, what's the answer? 0.15 times 94. 14.1. Salamat po. 0.20 times 87. Sagot. Ilan? 17.4.
4. Salamat po. 0.15 times 58. 8.7. Okay, 0.20 times 85. Sagot. 17. Salamat. And this will be, yan, 0.10 times 96. 9.6. Tama? Okay, add mo lahat pare. Kindly add all of them. Paki-add mo nga pare. Okay, 18.2 plus 14.1 plus 17.4 plus 8.7 plus 17 plus 9.6. What will be the GWA? Ano magiging general weighted average? Come on. 85. Sakto? Okay, saktong 85. Ayan. Ang lumabas sa kanyang score, ang lumabas sa kanyang remarks, conditional. Okay? Ayan. Or what we call deferred. Sir, anong ibig sabihin yan? Nagtataka siya. Sabi niya, Sir, bakit hindi ako pasado? Ang taas-taas ng average ko. Nakuha ko naman yung 75 pataas. Sabi ko, oo nga. Ang problema, nakaligtaan mo yatang may rule number 2. Di ba? Nakaligtaan mo yata pare na may rule number 2. Ang sabi pare ko ng batas, ipinagbabawal na makakuha ka ng isang subject na less than 60. Nakita nyo? Nakakuha siya pare ng less than 60. Yan ang problema. Akala mo kasi pare, 75 lang okay na. Nakalimutan mo yata tol na may isa pang rule. Nakalimutan mo yata pare na may isa pang rule na bawal makakuha ng score na less than 60. Klaro? Nauunawaan mga sir at ma'am? Ngayon, ang sabi kasi pare sa Rule 1, ang sabi sa Rule 1, General Weighted Average of 75.0. Check, 85 ka nga eh. Sobra-sobra pa yung average mo. No score in any subject less than 60. Bawal ang 59, bawal ang 58, bawal ang 57. O, nadali siya. Dito siya pare tinira ng PRC. Oo, tama ang Rule 1 mo. Check. Pero dinali ka ng Rule number 2. Okay, laglag ka. Ito ang maganda naman ngayon. Dahil pare FS lang naman ang binaksak mo, next board exam, yan lang ang iyong i-retake. Hindi mo na kailangan i-retake lahat. Basta deferred Iba ang deferred sa failed. Mati kapag nakalagay sa remarks mo failed, okay, huwag ka na mag-isip, uulitin mo yung lahat from the beginning. Uulitin mo from the start. Okay? Pero pag nakalagay conditional o deferred, ang i-retake mo lang ay yung subject na nag-59 pababa ka. Yun lang i-retake mo next board exam. Yun nga lang, you have to retake it only how many times? Once, within 2 years. Kailangan mo pare na mapasa ang iyong FS sa loob ng 2 taon, within 2 years. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw ay bumaksak ng 2026 board exam, maaari mo pa rin i-retake ang forensic hanggang 2028. Maliwanag, pag natapos ka pa din ng 2028, baksak ka na talaga. Naglaps na pa rin 2028 mo eh. Wala na yan. Ibig sabihin, maaari kang maghanda ng ilang taon, 2 taon. Dapat bago matapos yung 2 taong palugit, mapasa mo na ang FS. Ang masaklap, kailangan ang score na makuha mo sa FS ay 80 out of 100. Yan ang requirement. Hindi na 75. Kailangan 80 ang makuha mong sa score. Ibig sabihin pala sir, kapag nakakuha ko pa rin ng 80 pataas o 80 pataas, pasado na ako Brad. Okay? R-cream ka na. Pero pag nakakuha ka ng score, okay, na 79 out of 100, congratulations, you failed. Next board exam, uulitin mo lahat. Naiintindihan? Okay, sir, bakit ganon? Bakit ang taas naman ng qualification, sir? Bakit ang taas naman ng score na kailangan? Makinig ka sa akin mabuti. Ang nire-review mo, ilang subject lang? Isa lang. Yung mga kasabayan mo, ilan ang nire-review? 6. Maliwanag. Ibig sabihin, pare, ang ina-assume ni PRC, dapat mas magaling ka, dapat mas mahusay ka, dapat mas the best ka. Bakit? Kasi isa lang nire-review mo eh. Diba? Isa lang naman ang pinaghahandaan mo. Kaya dapat 80. Eh sir, paano pag nag-80 o 79? Di ba sa ka nga, next board exam, uulitin mo lahat. Ngayon, atin naman na mabuti ha. May misconception. Uy! Brownout? Totoo? Hey now. Tayo mga pag-lecture. Di ako marinig sa likuran. Break muna tayo. Okay lang? Banat. Wala rin projector eh.